Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Part 2 na po tayo sa usapang bigas. Kasi hanggang ngayon, napakarami ko pa rin nakikita sa social media, mga kababayan natin. Panay pa rin ang reklamo sa presyo ng bigas. Pero sa presyo ng alak, walay. Tulad po nung nakaraang content natin. Panoorin po ulit natin ngayon itong pangalawang video na rin ni Madam Jam Magno. Abay, napakaganda po ng kanyang eksplanasyon. Sana maintindihan na po ng ating mga kababayan bakit ganito ang presyo ng bigas at bakit hindi maibaba ang presyo ng bigas. Okay, pero bago ko po simulan itong video, makikisuyo sa mga hindi pa nakasubscribe. Baka naman po at click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag nyo rin pong kalimutan palike sa video. Maraming salamat. Makikisuyo po. Madam Jam Magno, pasensya na po. Dalawang sungkit na po ako ng video ninyo. Sana wag ho kayo magalit, ha. Siya nga pala, mga ka-PL, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa YouTube channel ni Madam Jam Magno, ito po ang kanyang YouTube channel. I-subscribe nyo rin po siya. Kaisa ho natin siya sa pagsuporta sa ating Pangulo at sa ating pangalawang Pangulo. Okay? Makikusuyo lamang po. O, ito na yung video. Panoorin na ho natin. Usapang bigas na naman tayo. Marami akong nakikitang post na kung hindi mapababa ni PBBM ang presyo ng bigas, siya na lang yung bababa. 'Di ba? Yan yung sinasabi ng mga tao na kung makapagsalita about sa gobyernong ito, akala mo naman naiintindihan ang nangyayari. Okay, here's what I know. Okay? This is what is going on. Alam natin na ang taas-taas na talaga ng presyo ng bigas. It started, 'di ba, na nag-spike to 50 pesos. To 62 pesos, and if we are not careful and if the government does not do anything, it will reach 65 pesos in the coming days. However, despite blaming the president, which a lot of you are doing on social media, this is what he did. Okay? So, si PBBM, he really wants to focus on what is going on with the rice hoarding that is currently happening in the Philippines today. So, there was a surprise inspection in 3 really big rice mills in Bocaue and Balagtas, Bulacan, that was done by the House of Representatives headed by House Speaker Martin Romualdez and different congressmen plus the Bureau of Customs. Okay? So, ito ang kanilang nakita sa mga rice mill and warehouses na ito. Nag-iimbak sila ng 3 months worth ng rice supply. That is hoarding. That is unforgivable and illegal. Yan po yung nangyayari. Tinatago po, nung sinabi ko nung last video ko, ay tinatago po talaga ng mga negosyante yung mga locally milled rice. On top of, hinohold din nila yung imported rice, tapos pina-price match nila para parehong mahal. Di ba sabi ko, tumataas ang presyo, di ba, pag may scarcity sa market. Kasi wala tayong choice, bibili talaga tayo kahit gaano pa kataas at magrereklamo lang tayo. But that is what the government is doing now. Okay? They are inspecting warehouses alongside the Bureau of Customs. Aside from the DA, aside from the House of Representatives, they are also going to penalize and file cases against these rice hoarders. On top of that, there will be stricter laws in aid of legislation kasi magsusulat ng even stricter measures to guard against rice hoarding, smuggling, price manipulation, including business people and even government officials na sangkot
dito. So yan po yung nangyayari. Hindi ho kasalanan ni PBBM. Siya po ang naghahanap ng solusyon para sa problema natin sa bigas. Pero kung pag-uusapan ho natin kung may supply po ba ang Pilipinas o wala, meron po. It just so happens that because of greed, tinatago po ang locally milled rice at hinuhold ang imported rice para kunwari walang supply. So they can sell it for much higher than what it actually is. Okay? Yan po yun. Okay? The measures that are being done are, number 1, more inspections will be done. More inspections. Number 2, stricter laws will be written and passed in Congress. So, 3 congressman na po yun kanina na nag-pledge that they will be making bills for stricter rules. Okay? Which I mentioned already. And number 3, cases have already been filed because actionable po ang mga accusations on rice hoarding that is currently happening. So I hope klaro to sa mga tao. I hope that, again, uulitin ko, democracy calls for us to blame the president for everything. Sa inyo yan. But at least before blaming him for something, we also must acknowledge what the current administration is doing to help this problem. Klaro? Ingat! Mwah. Naintindihan nyo na. Ngayon, uulitin ko yung katanungan ni Madam Jam Magno. Kasalanan ba ng Pangulo? Hindi. Huwag nyong sinisisi ang Pangulo. Dahil maswerte ho tayo. May Pangulo na ginagawa lahat ng kaparaanan para mapababa po ang presyo ng bigas, tapos ang kakapal ho ng mukha ninyo na sinisisi nyo sa Pangulo bakit nagkakaganito ang presyo ng bigas. Walang kasalanan po ang Pangulo. Ang sisihin po natin itong mga smuggler at mga hoarder. Sana makasuhan to mga to. Sila po ang nagpapahirap sa atin lahat, mga kababayan. Nakuha nyo po. Ngayon, kung hindi nyo pa rin po maunawaan yung sinabi ni Madam Jam Magno, may problema ho kayo sa pag-iisip. Kinakailangan nyo po muna siguro magpakonsulta sa doktor. Ayos! O, isang tabi na po natin yan. Dito na po tayo sa pangalawang pag-uusapan natin, mga kapiel. Kahapon nga, tulad po ng nabanggit ni Madam Jam, nagsagawa nga ng inspeksyon si House Speaker Martin Romualdez kasama ng ibang mga congressman. Kasama din po siyempre si Congressman Erwin Tulfo na idol ko. Okay? Ngayon, ito po ang naging pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. Basahin ko lang ho. Okay, pero para sa akin, hindi talaga siya okay. Ano pa talaga, PL, ang gulo mo? O ito, kasabay ng ginawang pagsalakay, talagang sinalakay sa 3 warehouse ng bigas sa Bulacan nitong Huwebes. Ito na. Nagbabala si Speaker Martin Romualdez sa mga hoarder na bawasan ang kasakiman upang hindi sila habulin ng gobyerno. Tama kaya ang naging pahayag ni Speaker Martin Romualdez, mga ka-PL? Sa kanya, tama. Pero para sa akin, mali. Bakit? Ang sinabi niya lang po maliwanag bawasan ang kasakiman upang hindi sila habulin ng gobyerno. Bawasan lang? Hindi mo man lang sinagad, sir. Sana sinabi mo na itigil ang kasakiman. Aba, parang ganito lang yan, Hoy, kayo mga kurap sa gobyerno, bawasan nyo ang pagiging kurap. Kurap pa rin. Mali, sir. Mali. Dapat sinabi nyo na itigil ninyo ang inyong kasakiman dahil hahabulin kayo ng gobyerno.
Yun po ang tama, sir, para sa akin. Drug pusher. Hoy, kayong mga drug pusher, bawas-bawasan ninyo yung inyong pagtutulak. Ha? Sigurado nga habulin kayo ng gobyerno. Mali, di ba? Dapat itigil ninyo yan. Dahil habulin kayo ng gobyerno, ganun, sir, hindi yung bawasan. Mali, okay na sana banat ninyo eh. Okay na po yung inyong ginawang pang-inspeksyon sa mga warehouse eh. Natuwa ho kami at napakarami palang bigas na magagamit natin. Pero, bawasan. Napakahina po nun, sir. Pang-week. Dapat itigil. Okay? O ano masasabi ninyo mga ka-PL? Hindi ko po kinakalaban dito si Speaker Martin Romualdez ha. Nakulangan lamang po ako sa naging pahayag niya. Okay, maraming salamat po. Mag-iingat kayo lagi. Be blessed.